Prof, ano naman masabi ninyo sa bago lang na naging pahayag ng ating Pangulo patungkol sa ito naman, dali nating issue dito sa ating bansa? Yung nabanggit ng ating, ni President Bongbong Marcos na nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka. Yan. Bumibili ng suka. Bumibili ng suka. Nabigyan ng certificate ng candidacy. Yun yung isa sa kung saan maraming umalmang Pilipino na tila ipinapakita ang ni BBM na hindi niya ka-level ang iilang mga Pilipino dahil meron tayong mga kababayan na nasa laylayan kung saan umalma rin ang iilan sa ating mga kaibigan sa political arena kung saan sinasabi nila na yan ang problema pag hindi mo nauunawaan ang buhay sa laylayan. Anong masasabi niyo po dito, Prof? Una, ang masasabi ko dyan, sino bang gumawa ng speech niya ni President Marcos Jr.? Kung sino mang gumawa ng speech niya, i-fire niya. To be very frank, bakit President Marcos Jr.? Precisely because pinagmukha kang elitista at pinagmukha kang elitistang presidente na nasa taas, nasa ivory tower at malayong-malayo ka sa mga normal at regular na Pilipino. Kasi ang pagbili ng suka sa sa tindahan, to be straightforward about this, is lahat ng Pilipino, kahit nga ako na nasa middle class, nagbibili ng suka sa tindahan, kahit maliit na tindahan, kapag nawawalan ka ng suka. It's a representation of regular Filipinos na yun ang ginagawa. Now, yung kanyang ginawang framing na yung kabilang partido or yung ibang kandidato na hindi nasa kanyang slate ay parang bumili lang ng suka is a very demeaning. Very demeaning yan sa mga kumakandidato na hindi nasa slate nila at demeaning siya with reference to regular Filipinos who are not elite. And there's only 1% of our population are on top na elite talaga na hindi bumibili ng suka sa tindahan dahil may meron silang mga butlers or may mga yaya sila na bumibili at hindi sila bumibili sa maliliit na tindahan at bumibili sila sa mga social na grocery. Yun yung yun yung optics dyan kung i-analyze mo at i-content analyze mo, content analysis ang gagawin mo sa statement ni President Marcos Jr. So, parang sinabi mo na, where the elites sila, mga mababang tao at mababang klaseng tao. O, gano'n naman talaga ang implication yon. Sinasabi niya, kami magagaling, kami ma-elitista, kami ang mga the best. Sila, wala yan. Kasi parang bumibili lang na ng suka yan sa tindahan. So parang dinimin mo. Hindi niya naintindihan na the base of the Philippines is a masa. At lahat ng tao may ganong klaseng ginagawa every day. Bumibili ng suka, bumibili ng kung ano-ano sa tindahan. So, I don't understand why yun nga hindi ko maintindihan sa proclamation rally na yan Bakit ganyan ang mga lumabas sa bibig ng presidente? Una, yung South China Sea. Ang optics is, we are anti-China, they are pro-China. Which is wrong. Which is a very unbecoming of a president for me as far as I'm concerned because that is a very sensitive issue. The South China Sea, you don't play with it and you don't manipulate the issue just for the sake na mayroong ka mga kandidato na pinopromote kasi pwede mo namang gawing iba yun Pwede mong gawan ng paraan na ma-promote mo pa rin sila not in the sense. Ngayon, there's also a distinction. Kami ang hindi bumibili ng suka sa tindahan. So, we're elite, we're good and all that. Sila, parang bumili lang ng suka, sila ay mababang uri sa amin. At wala silang class, wala silang K. Which is also not true. Kasi kung titignan mo rin yung ibang mga kumakandidato, they also have their credentials, they also have their track record, they're very intelligent people. Well, many of them, I would not say all, but I would presume, mga tulad ni Kong Marcoleta, very smart and intelligent people. They have their, track record. So why would you possibly coin them as parang bumili lang ng suka? Diba? Parang ganon. Bakit? Si Pastor Kibuliban, kumakandidato, parang bumili lang ng suka? Parang, my God! Yeah, maybe hindi siya ganun kayaman tulad ni Bongbong Marcos or ng mga senador na mga whoever na sumatakbo sa kanyang slate, but that doesn't mean na wala siyang dignidad or mababang uri siyang tao. Diba? Ganun ang distinction, ang optics kung i-content analyze mo siya. Pero so sa akin parang turn off ako na ganun ang kanyang, parang nakaka-turn off kasi pwede mo namang gawan ng
ibang optics yan eh. Pero ganyan ang kanyang nasabi doon sa kanilang proclamation rally na para bang, Diyos ko Lord, Yes, Prof. Mr. President, i-fire mo kaya kung sinong gumawa ng speech mo. Kung may gumawa ng speech mo, malay ko ba kung sa'yo galing yan, di ba? Yes, Prof. Ano kaya yung implikasyon nito sa slate ni Ang BBM? implikasyon niya, well, kung ang mga Pilipino nag-iisip at kino-context analyze nila yung mga sinabi doon sa proclamation rally ng partido ni BBM at iko-contrast niya doon sa halimbawa, yung PDP Laban, kasi ang PDP Laban, alam ko ngayong araw na to nagkaroon ng proclamation rally, nandun kayo ng mga senador. Anong mga sinabi doon? Make a contrast, make an analysis. Tignan nyo kung sino ang mga kandidato na tingin nyo would represent the Filipino people really and would never demean the Filipino people. Probably you can have an idea kung sino iboboto nyo. Kasi ganun yun eh. Hindi dapat maging ano to, yung election kasi ngayon, dapat maging eleksyon to na ang mga Pilipino ginagamit ang utak para tignan kung sino ang iboboto nila at sino ang hindi. At ginagamit din ang utak dapat ng mga Pilipino tignan kung paano dinadala ang diskurso ng mga importanteng issue na kinaharap ng bayan at hindi lamang nagre-rely sa mga sound bites or optics na minsan nakaka-off. So ito yun eh. Ito yung dapat yun. So tignan nyo kung anong sinasabi ng mga, halimbawa, nasa PDP at tingnan nyo rin kung anong sinasabi ng mga kandidato at ni BBM na nasa kabilang side. Tapos, i-assess nyo, sino ba ang nag-i-educate talaga ng mga kandidato at sino lang ginagamit, sino sa kanila ang gumagamit lang ng mga sensitive and critical issue in a manipulative way just to get a vote. Kasi kung ganun ang proseso nila, they don't deserve our votes. We should have people who really think, who don't use manipulation just to get votes. But dapat tinataas ang level at antas ng diskurso, lalo na when you talk about critical and very important issues na kinaharap ng Pilipinas. Kasi ibig sabihin, kapag nalagay yan sa kanilang posisyon, at least may alam ang mga yan. Na kung wala, bakit nyo iboboto? Diba? Ganun lang kasimple yun. I hope the Filipino people at this time, my God, tawag nito, please lang, isipin nyo mabuti kung sino ang boboto nyo. Wag lang yung, porque nagsabi na, sila pro-China kami, hindi, iboboto nyo na yung slate ni BBM. No, it should not be like that. Try to be a little bit more educated about these things. Kasi sayang, kung nagsasuffer ang Pilipinas ngayon, kapag iboto nyo yung mga kandidato na walang kwenta, at maplagay sa posisyon niya mga yan, definitely the Philippines will be worst off. Further worst off in the coming days. So ganun siya. After election, ganun siya.